Meron ba kayong mga alam na example dyan tungkol sa family planning method? Sir! 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 Sige, Charles, ano yun? Sir, ano po? Condom. Condom? Ako. Oo, maganda yan. Meron pa ba dyan? Iba dyan? Sir, ako. Sir! Marvin? Alin po, sir. Alin ba yung method? Okay, guys. Kasi ngayon, kailangan bawa ang family planning method. Una, yung condom. Ano ba yung condom? Bago gumamit ng kondom, mabuting alamin muna ang tamang paraan ng paggamit nito. Ganito ang tamang paraan ng pagsusuot ng kondom. Kailangan pigain ang dulong bahagi ng kondom bago ito ipasok sa iyong ari, upang maiwasan ang magpasok ng pressure o hangin na maaaring maging sanhi ng pagkabutas ng kondom. Sa sandaling tapos na itong gamitin, ganito ang tamang paraan sa pagtatanggal dito. Hawakan ang dulong bahagi nito at hatakin ng dahan-dahan. Okay, guys. Ang susunod na method ay ang calendar method. O tinatawag na 28 days menstrual period. Narito ang halimbawa ng calendar method kung ikaw ay mayroong 28 days regular cycle. Halimbawang nagkaroon ka ng October 1, 2012, sisimulin natin ang pagbibilang mula October 1 hanggang October 28 para makabuo tayo ng 28 days. Sa unang 4 o 5 araw ng iyong pagriregla, ito ay tinatawag nating unsafe days. Maaaring mabuntis ang isang babae. Para malaman ang iyong ovulation day o ang araw na kung saan pinakamalakas ang tsansa na mabuntis ang isang babae, kinakailangan bumilang ng 14 days magmula sa unang araw ng iyong regla. Magmula October 14 o sa araw ng iyong ovulation, kinakailangan natin bumilang ng 10 araw. Sa mga araw na ito, pinakamalaki ang tsansa na mabuntis ang isang babae. Kung susukating mabuti, magmula October 1 hanggang October 5 at October 14 hanggang October 23, ito ang mga araw na tinatawag nating unsafe days, na kung saan hindi maaaring magtalik ang magpartner. Sa makatuwid, simula October 6 hanggang October 13 at October 24 hanggang October 28, ito ang tinatawag nating safe days period, na kung saan maaaring magtalik ang magkasintahan o magpartner. Okay, guys. Ang nasa method na i-discuss sa inyo ay ang DMA o ang Depo-Metroxy Progesterone Acid. Depomedroxyprogesterone acetate, isang contraceptive injection. Ito ay walang pinagkaiba sa isang hormone na kung tawagin ay progesterone na inilalabas ng ovaries. Sa bawat injection ng DMPA, tinutulungan nito ang isang babae na maiwasan ang pagdadalang tao sa loob ng 12 linggo. Pinipigilan niya ang inyong mga ovaries na mag-produce ng egg o yung tinatawag na ovulation. Pinapakapal din niya ang mucus sa inyong cervix para hindi makapasok ang sperm.